ina. Patay ka na, 'di ba? Napabalikwas si Rody. Binalot siya ng sindak sa kailaliman ng gabi. Ngunit hindi nagsasalita ang taong biglang nagpakita sa kanyang kwarto sa Hague. Mabigat ang titig nito sa dalamhati. Tila may hinihinging hindi na maibabalik. Mas malakas sa anumang salita ang bakas ng bala sa batok niya. Isa siyang multo ng isang hindi kilalang biktima ng drug war. Ngayon ay nakatayo sa kwarto kung saan ni minsan ay hindi nagkaloob ng kanlungan kay Rody. 12:00 ng hating gabi. Nagulat si Rody nang may isang binatilyong lumusot mula sa konkretong pader. Tumatakbo mula sa isang dulo ng silid patungo sa kabila. Siya si Kian de los Santos. Isang binatilyong napagkamalang kriminal at pinaslang na parang hayop ng mga pulis. Ang mga namatay sa drug war ay tumatakbo pa rin mula sa sarili nilang tadhana. Bumalik si Kian sa silid. Bumulagta sa sahig at pasigaw na nagmamakaawa. "Huwag po! May exam pa po ako bukas." 3:00 ng madaling araw. Kumikindat-kindat ang mahinang ilaw sa kanyang silid. Habang inaalimpungatan pa ay naaaninag niya ang 3 paslit sa gilid ng kanyang higaan. Magkakahawak ang maliliit nilang kamay habang tahimik na umiiyak, nakatitig sa kanya. Tinawag sila ng kanyang chief of police na si Bato de la Rosa na collateral damage. Ngunit mas malalim tumarak kaysa sa bala ang kanilang pag-iyak. Pumikit si Rody, subalit kumakapit ang paghikbi nila gaya ng amoy ng pulbura. Mas malakas ang pag-alingaw-ngaw ng pagtataksil kaysa sa kamatayan. Ang drug war na sinindihan niya'y nag-iwan hindi lamang ng mga bangkay, kundi ng mga lihim na ibinaon sa hukay. 7:00 ng umaga, sumisimsim si Rody ng mapait na kape sa munting hapag-almusal. Sa tapat niya ay nakatayo ang mga pamilyar na mga mukha, mga multong naka-uniforme ng pulis, mga miyembro ng Davao Death Squad, at mga business partner niya mula sa malalaking sindikato. "Sinunod lang namin ang mga utos ninyo, Mayo," wika nila. "Ngunit pinatahimik ninyo kami. Gipaligpit ko na kayo? Baka ilaglag nyo pa ako, mga putang ina nyo," sagot ni Rody sa mga multong nakatitig. Sa labas ng selda, nagbubulungan ang mga kawani sa The Hague. Naririnig nila siyang sumisigaw sa loob, nakikipagtalo sa mga taong siya lamang ang nakaririnig. "Gipatay ko kayong lahat para sa bayan!" Marinyang sigaw habang naninikit at nanginginig ang mga kamao. Ngunit kailanman hindi humihingi ng katuwiran ang mga multo. Pag-amin lamang ang kanilang pakay sa kanilang pagpaparamdam. Sa loob ng mga pader na iyon, walang bisa ang kanyang pagkamakabayan laban sa pagmumulto ng kanyang mga biktima. 2:00 ng hapon. Napasikad siyang nagising mula sa pagkakaidlip. May isang putok mula sa malayo. Matinis ito at umuugong, nawari mula sa labas ng bintana. Nagmamadali siyang sumilip sa labas, ngunit katahimikan lamang ang kanyang nadatnan. Ni simoy ng hangin ay wala. Sa pagtulog ni Rody, paulit-ulit na isinasadula ng mga patay ang sarili nilang kamatayan. Sa paggising niya, paulit-ulit na isinasa pelikula ang mga ito ng kanyang isipan. Hinahagkan siya ng bangungot ng kanyang pagkakasala sa bawat yugto ng mga sandali niya sa Hague. Pagsapit ng dapit hapon, kumikilos ang kisame na para bang marahang lindol mula sa itaas. Isang bangkay ang bumagsak sa kanyang higaan at sinundan ng isa pa. Mabagal at malalambot ang pagdampi ng mga ito. At isa pa, sunod-sunod. Natutumpok sila sa kanyang kama, sa kanyang dibdib. Nagbubundok hanggang hindi na siya makakilos. Nababaon siya sa bigat ng mga multo. Hindi sila umiiyak. Hindi sila nanunumbat. Ngunit dinudurog siya ng bigat ng katotohanan. Hindi habang panahong nananatiling nakalibing ang mga bangkay ng drug war. Bigla siyang nagising sa pananaginip. Dumating ang isang gwardiya upang ipaalam kay Rody na narito ang kanyang pamilya. Naghihintay si Sarah sa visitors area, ngunit ayaw niyang bumangon sa kama. Nagsisimulang umapaw ang baha ng dugo sa kanyang silid hanggang tuhod na ang lalim. Tumatagas ang pulang pagkakasala mula sa mga pader, sa mga gripo, sa ilalim ng pinto. Hindi ito simbolo. Ito ay pisikal na alaala ng kanyang kasalanan. Bawat kasinungalingan, bawat pagtanggi, nalulusaw silang lahat sa pulang parusa. Biglang naglaho ang baha at nakayanan niya nang lumabas upang salubungin ang anak. "Okay lang ko," sabi niya kay Sarah. Ngunit sa likod niya, may mga mukhang nakatitig mula sa mga sulok na hindi nakikita ng anak. Batid ni Rody ang katotohanan, ngunit hindi niya maipagtapat ang paninindak na bumabalot sa kanya.
Kailangan niyang magmukhang matatag sa kabila ng pagdagsa ng mga kaluluwang walang humpay ang paghabol sa kanyang bawat galaw. Kinabukasan, binasa ng isang kawani sa The Hague ang mga instructions ng kanyang paglilitis. Ngunit, naglalaho ang pandinig ni Rody habang lumalabo ang paningin. Namumuo sa kanyang tenga ang mga alingawngaw ng mga inang humahagulgol. Mga tinig na humihiwa mula sa lahat ng sulok ng selda. Hindi siya nanlaban! Hindi siya pusher! Hindi siya adik! Bakit ninyo siya pinatay? Hindi natitinag ang pagtangis. Ang mga sigaw ng mga ina ay naging koro ng dalamhati. Isang himig na nilulunod ng kawalang katwiran. Sa labas ng bintana, mahinahong naglalakad si Antonio Trillanes papunta sa kanyang silid. Umatras si Rody. Multo lang yan. Bulong niya. Ngunit ngumiti ang multo. Magbabayad ka sa lahat ng ginawa mo. Wika nito. Saka bumulong. Mabubulok ka sa kulungan. Dito ka na mamamatay. Nagdidikit ang araw at gabi. Gumagapang ang mga multo sa kisame. Dumudugo ang silid mula sa mga siwang. Umiiyak ang mga paslit. Humahalinghing ang mga ina. Dumadanak ang mga pader. Tinatakpan niya ang kanyang tenga. Ngunit namamahay sa loob ang mga tinig at pagtangis. Hindi natapos ang pagdurusa ng mga biktima ng drug war. Dala-dala niya silang lahat sa loob ng kanyang isipan. Isang Olandes na psychiatrista ang nakaupo sa tapat niya. Lumulubog ang mga mata ni Rody. Nanginginig ang mga daliri. Nandirito silang lahat! Bulong niya. Nandirito silang lahat. Tumango ang doktora at isinulat sa kanyang notes. Hallucinations. Isang multong binabalot ng packing tape ang katawan at may karatulang nakasabit sa dibdib. Adik! Huwag tularan ang nakangiting nakamasid sa kanya. Ang giyera laban sa droga ay giyera laban sa mahihirap. Paulit-ulit itong bumubulong. Inihatid siya ng mga gwardya papunta sa courtroom. Sa bawat hakbang niya ay sumusulpot ang mga kamay mula sa sahig, kumakapit sa kanyang mga paa. Dumadagsa ang mga multo at sumasalubong sa kanya, lumulundag at hinahagkan siya. Bumubulong? Sumisigaw. Ikaw ang naghukay ng aming mga libingan? Mamamatay tao ka. Mamamatay tao ka. Dito ka sa impyerno! Bawat hakbang ay bumibigat papunta sa courtroom. Ngunit hindi na doon nananahan ang katarungan. Ang walang katapusang paninindak ng mga multo ang habang buhay na hatol kay Rody. Sa wakas, nagsimula na ang paglilitis sa The Hague. Ngunit para kay Rody, matagal nang naisakatuparan ang hatol sa kanya. Umiikot ito ng walang katapusan. Sa dugo, sa hiyawan nila, sa kanyang alaala. At sa The Hague, hindi na nag-iisa si Rody. Hindi na, magpakailanman.